Mommy, you're spacing out! Napakurap siya noong pumitik si Serenity sa harap niya. Paglingon niya pa sa labas ay nasa tapat na sila ng school nito. Mabilis siyang bumaba. Agad ding lumapit sa kanya si Rafael na hawak sa kamay si Serenity. Are you alright? Umikot ang braso nito sa kanyang bewang at tiyan. Ha? Ayos lang. Ihatid na natin sa classroom. Oh, hi there, Serenity. Did you love the cookies I gave you? Mula sa pagkakatigil magsalita ay agad siyang napabaling sa harapan matapos marinig ang boses ng ate Edela niya. They're delicious, tita. Nangunot ang noo niya. Ni minsan ay hindi niya nakitang kumain ng cookies ang anak niya. At saka bakit nito bibigyan ng cookies ang anak niya? Sumibol ang pagdududa sa kanya, lalo na noong mahinhing tumawa ang ate niya. Agad siyang kumawala kay Rafael at hinigit sa siko ang ate Edela niya. May bala ka bang masama sa anak ko? Mahina ngunit madiin niyang tanong dito. Humalukip-kip ito. Ang paranoid mo naman, Emilia. Masama bang bigyan ng cookies ang pamangkin ko? Hilaw siyang ngumiti. I don't trust you, Edela. Malakas niyang binitiwan ang braso nito. Bahagya itong umaray at gumewang. Masamang tingin ang binalik nito sa kanya. Nawala na yata ang paggalang mo. Edela na lang? Sarkastikong tanong nito. Ngumisi siya. Hindi ka kasi deserve galangin. Naglapat ang mga labi nito. Tandaan mong malaki ang kasalanan mo sa akin, Emilia. Sinira mong magandang imahe ng pamilya ko. Bigkas nito mula sa nagtatagis na mga ngipin. Umawang ang mga labi niya. Huwag mong sabihing tinutukoy pa rin itong kumalat na chismis noon. Siya na nga ang naagrabyado pero siya pa rin pala ang may kasalanan. Kahit na nawala siya sa mood, pinilit niyang ngumiti sa anak noong lumapit muli. Pansin niyang malalim na tingin ni Rafael at alam niyang kating-kati itong magtanong na hindi naman ito ginawa. Kahit noong makarating sila sa kumpanya, siya pa itong nagulat matapos pumasok ang dalawang lalaki mula sa maintenance department at may bitbit na panibagong lamesa. Sir, saan banda po namin ilalagay? Namewang si Rafael. Umikot ang tingin nito sa paligid. Tinitigan pa nito ang mesa niya at mukhang doon gustong itabi ang mesa. Agad siyang humarang doon at nagtaas ng kilay. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Natutok ang tingin nito sa kanya. Nanahimik din ang dalawang lalaki at mukhang makikinig pa sa kanila. I will stay here. Dito ako mag-o-opisina. May sarili kang opisina, masikip dito. I like it here. Malapit sa'yo, mababantayan kita. Naningkit ang mga mata niya rito. Duda siya sa bantay na sinasabi nito. Umangat ang gilid ang labi nito at umiwas ng tingin. Lumapit ito sa dalawang lalaki. You may leave. Ako nang bahala rito. Utos nito, tumalima ang dalawang lalaki. Umirap siya matapos siyang lingunin ni Rafael. Noong ibalik ang tingin dito, hinahubad na nitong coat na suot. Napalunok siya pero naputol ang imahinasyon niya matapos nitong irolyo hanggang siko ang mga manggas ng suot na long sleeve. Napanganga pa siya noong ito mismong mag-ayos sa mesa. The heck? At bakit yan kaharap ng mesa ko? Tumigil ito sa pagtulak ng mesa. Nakangisi ito sa kanya. Para pwede kitang titigan. Napakasimple ng sagot nito pero kumalabog ang puso niya. Natameme siya at tila nalunok ang dila. Kita na nga lang niya na nilapag nito ang cellphone sa mesa at mukhang mag-aayos na ng gamit doon. Napakurap siya at nagmarcha palapit dito. Tinapik niya ang mesa at sinubukang itulak palayo sa harap ng kanyang mesa. Sagabal ito sa mga bisita. Inusog-usog niya rin gamit ang bewang. Visitors are not allowed here, especially men. May halong otoridad na boses nito. Nginisihan niya muli ito. Makabakod ka, wagas. Sa papel lang tayo kasal. I'm still your husband. I have all the rights, baby. Kapag bawal, bawal. Napailing siya. Imbes na sagutin ay sinubukan niyang buhatin ngunit pinigilan itong mga kamay niya. It's heavy. Mahihirapan ka at baka masaktan. Nag-aalala na ang boses nito. Kusa siyang napaatras noong hapitin siya nito. Hindi rin siya nagwagi dahil napasandal siya sa gilid ng mesa nito. Alisin mo to, Rafael. Papayagan kita rito sa opisina pero ilayo mo sa harapan kong mesa mo. Tumatahip ang dibdib niya sa pinipigilang inis. Calm down, Ililipat ko mamaya. Bakit mamaya pa? Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos sa'yo. Agad siyang napaiwas ng tingin noong tumitig ito sa kanya. Asawa niya ito pero hindi niya makayanan kapag lumalalim ang titig nito. Pakiramdam niya ay kakawala ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok niyon. Napalunok siya noong hawakan nitong chin niya at muli siyang iharap dito.
Humaplos ang hinlalaking daliri nito sa gilid ng kanyang labi. Can I have a kiss? Himalang nagpaalam ito. Hindi niya inaasahan yon kaya't hindi niya alam ang isasagot. Halik lang naman, para namang hindi mas malala doon ang ginawa nila kagabi. Baby. Paos na sambit nito, hindi siya nakakilos. Sa tuwing kaharap niya ito ay tila kinukuha nitong buong lakas niya. Nagawa nga nitong iupo siya sa mesa. Umayos ito ng tayo at siniksik sa pagitan ng mga hita niyang katawan nito. Kung hindi siya nakapants ay baka tumaas ng suot niya. Pupunta rin ako sa opisina ni Daddy pero babalik ako dito. Dito ako mag-o-opisina. Pagpapaalam nito. Ayaw kita rito. Sa wakas ay nahanap niya ang boses. Muli itong ngumisi. I don't care. Pagkasabi ay agad na bumaba ang mga labi nito upang sakupin ang mga labi niya. Akala niya ay marahas ang halik na yon. Ngunit hindi. Bawat mabining hagod ng malambot nitong mga labi ay para siyang hinihele. Ni hindi nga niya namalayan na tapos na ang halik nito pero nakapikit pa rin siya. Napamulat lang siya noong matunog nitong halikan ng kanyang pisngi. Later, baby. Kumindat ito at nakangiti pang tumalikod at lumabas ng pinto. Para siyang timang na naiwan sa mesa nito. Awang ang mga labi at bahagyang nakatingala. Kung hindi pa nag-vibrate ang cellphone nito, hindi siya matatauhan. My gosh, Emilia, kumalma ka. Sermon niya sa sarili. Huminga siya ng malalim bago kuhanin ang cellphone at ihahabol sana kay Rafael. Ngunit na-curyoso siya sa hindi kilalang numerong nakalitaw sa screen nito. Isang message yon at mukhang bago pa. Wala sa sariling binuksan niya ang cellphone nito. Kinakabahan pa siya habang hinihintay na mag-loading ang mensahe. Ngunit halos natumba siya sa kinatatayuan nung umakitang litrato yun. Hindi lang basta litrato, kundi litrato ng tingin niya ay babae. Putulang kuha, nakasando at kitang-kitang bilog ang mga dibdib. Nagtagis ang mga ngipin niya at halos madurog ang cellphone sa higpit ng hawak niya. Lalo na nung pag-scroll sa itaas ay puro ganoong litrato ang pinadala ng babae sa asawa niya. Who's this woman, Rafael? Inis niyang tanong kahit wala naman ang lalaki roon. Hindi siya mapakali matapos makita ang mga larawan. Gusto niyang magwala at sugurin si Rafael sa opisina ni Don Ronel. Pero ayaw niyang mag-eskandalo. Kaya lang hindi siya makalma. Nang hindi makatiis ay lumabas siya sa opisina. Nagulat pa si Fe. May kailangan ka ba, Ma'am Emilia? Wala po. Magtitimpla lang po ng kape. Imbis ay sagot niya. Hindi niya pala kayang sumugod at magtanong. Dinala siya ng mga paa niya sa pantry area. Nagulat pa siya matapos makitang naroon si Johan at mukhang gumagawa rin ng kape. Gusto sana niyang umatras pero huli na dahil nakita na siya nito. Malawak itong ngumiti. Samantalang tipid na tango ang sagot niya. How are you, Emilia? Panimula nito. Seryoso siyang lumapit sa coffee maker at inasikaso ang gusto niyang kape. Ayos lang. Actually, mas maayos kumpara noong nasa bahay pa ako nila mommy. Ayaw niyang magtunog sarkastiko, pero tingin niya ay ganoon ang naging tono ng sagot niya. Kumipit balikat ito at nilapag ang hawak na tasa. Mukha ngang marunong mag-alaga si kuya. I can see how much he loves you. Nagyelo ang mga labi niya sa narinig. Wala naman sa usapan nila ni Rafael ang pagmamahalan na yan. Duda rin siya lalo pat kakikita niya lang na may nagpapadala ng larawan sa asawa niya. Mabait naman si Rafael at maalaga. Good to hear. Hindi pa rin ako makapaniwala na si kuyang tatay ni Serenity. Hindi ko rin alam kung paano niya nagawang umakyat bahay. Huwag na nating balikan ang nakaraan, Johan. Okay na kami. Maayos ang relasyon namin. Pagdidiin niya dahilan kung bakit nanahimik ito. Mine wasn't. Bigla ang sagot nito na kinakunot ng kanyang noo. Bakit? Mukha namang okay kayo ni Ate Adela. Nanahimik ito muli. Huwag mong sabihing magkaaway sila ngayon. She's so obsessed with this Silvestre Empire. Iba ng priority niya. Hindi na ako. Humina pa ang boses nito sa dulo. Hindi niya alam kung maaawa siya rito o ano. Kilala niya ang ate niya at sa malamang ay abala ito sa kung paano siya pababagsakin. Tipid siyang ngumiti at kinuha na ang kape. Well, hopefully maging okay kayo. Bigyan niyo na kasi ng kapatid si Amethyst. Pangaasar niya pa bago ito iwan. Pagkatalikod niya ay agad na nabura ang ngiti niya. Sinupil niya ang kamalditahan at pinigilan ng magbunyi na hindi maayos ang relasyon ng dalawa. Kung siya siguro ang dating Emilia,
Baka gumulong-gulong pa siya sa kama dahil sa balitang yon. Kaso hindi, wala siyang pakialam ngayon. Bakit hindi ka na lang nagpatimpla sa akin ng kape? Iyon agad ang tanong ni Pe nang makita siya. Ayos lang po, kaya ko naman. Sus, nahiya ka pa. Nga pala nasa loob na ulit ang asawa mo. Nanliit ang mga mata niya, nabuhay muli ang inis niya. Pagpasok ay nahuli niya itong hawak ang cellphone. Napansin niya ring nakaayos ng mesa sa kabilang gilid. Hindi na nakaharap sa mesa niya, pero malapit pa rin sa kanya. Pinagtabi nga lang yata nito. Tinititigan mo bang babae mo? Sa bagay, araw-araw ka ba namang padalhan ng larawan na nakakainit? Ewan ko na lang kung hindi tatayo yung sa ibaba mo. Sarkastikong litanya niya matapos makalapit. Nangunot ang noo nito. What, baby? Wala akong babae. Pagalit niyang nilapagantasa sa mesa at hinarap ito. Sino yan, ha? Si Melanie? Hindi na nakontento sa simpleng chat at may pasend pa ng hubad na katawan. Para itong naguguluhan. Imbis na sumagot ay pinag-cross nito ang mga braso sa harap ng dibdib at taimtim siyang tinitigan. Sana hindi mo na lang ako pinakasalan kung may iba ka pala. Pinahihirapan mo lang ang sarili mong makisama sa akin. Pero ang gusto mo pala ay nasa dati mong probinsya. E di sana hindi na siya nagtago sa pagsisend ng ganyan. Balikan mo na para naman matahimik na. Hinihingal siya matapos sabihin yon. Samantalang ito'y nakatitig lang sa kanya. Naiinis pa siya noong umangat ang gilid ng labi nito. Are you jealous? Hindi ako nagsiselos. Naiinis ako dahil natatapakan ng pagiging asawa ko sa'yo. Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag kumalat yan, ha? Bakit parang gusto mong ipinangangalanda ka na marriage for convenience lang tayong dalawa, ha? Nanginig ang labi niya sa inis. Hindi niya talaga mapigilan ng hindi magalit. Nag-isang linya din ang mga labi nito at sumusukong nilahad sa kanyang cellphone. Call the number so you can calm down, baby. Umiwas siya ng tingin at humalukip-kip. Ayoko, magmumukha akong asawang humuhuli ng kabit. Bumuntong hininga ito. At maingat siyang hinapit sa bewang. Papalagsa na siya ngunit humalik ito sa balikat niya. There's nothing you should worry about, baby. Pinapaimbestiga ko ng numero. I am just keeping the pictures for evidences. Not for myself. Hindi siya kumibo, pero nagawa noong mabawasan ang inis niya. Humagod ang palad nito na nasa bewang niya. I'll send them all my investigator, and then I'll delete them. Pangako nito. Ginalaw niyang balikat noong muli itong humalik doon. Huwag mo lang sabihin, gawin mo, Rafael. Pagdidiin niya bago humiwalay rito. Wala itong magawa noong umupo siya sa kanyang swivel chair. Humigop siya sa kape at binaliwala ang titig nito. Binuklat niya rin ang laptop at hindi pinansin ang pag-upo nito sa gilid ng kanyang mesa. Binaba nito ang cellphone at kitang-kita niya kung paano nitong isend ang mga larawan sa investigador nito at i-delete ang mga yon. Malinis kahit na sa delete items ng phone ay binura nito. Napatitig pa siya pero agad na binalik ang tingin sa laptop noong mahuli siya nito. Tumikhim siya at binaliwala ang pag-usog nito palapit sa kanya at pag-inom ng kape niya. Satisfied now? Or are you still jealous? Tanong nito kahit pa hindi siya rito nakatingin. Tinikwas niya ang kilay at pinanatili ang tingin sa laptop. I'm not jealous. Mariing sagot niya. You're not jealous, baby. Nagsiselos lang, no? Pangaasar nito. Umirap siya at hindi ito nilingon. Pero nagulat siya noong bigla na lang siya nitong buhatin. Ano ba, Rafael? Ibaba mo ko. Hinampas niya pa ang braso nito. My baby is still upset. Ngumiti ito bago siya iniupo sa mesa nito. Pagbuka pa lang ng mga labi niya ay nakalulunod na halik na ang sagot nito. Ni hindi nga niya namalayang hindi siya tumanggi o nagprotesta. Nahuli niya na lang ang sariling umuungol sa bawat galaw nito. Hindi pa sila nakontento sa mesa dahil matapos doon ay idilipat siya nito sa sopa at doon muling inangkin. Walang epekto ang lamig ng aircon sa nagbabaga nilang mga katawan. Bawat haplos nito at galaw ay bolta-boltahing init ang hatid sa kanya. Literal na pinagpawisan sila at hinihingal noong matapos. Dinantay nito ang noo sa noo niya. Pumatak ang pawis nito sa kanyang pisngi. We should take a bath, Rafael. Mungkahi niya dahil talagang nalalagkit siya sa pawis. We should. Mabilis niyang pinaikot ang mga binti sa bewang nito noong buhatin siya sa ganoong ayos. Naglakad ito patungo sa banyo ng opisina. At oras na maisara yun ay muli itong gumalaw. Sinandal siya nito sa malamig na pader ng banyo.
Binuksan ng shower ngunit hindi naman ito nagpapigil sa pag-angkin sa kanya, ni hindi niya nga alam kung paano silang natapos maligo. Ang naaalala niya lang na kinapupula ng pisngi niya ay ang pang-aangkin nito sa kanya. Nauna itong lumabas ng banyo habang siya ay pinatuyo pa ang buhok. Kinatok siya nito para lang ibigay ang panibagong damit na hindi niya alam kung kanino nito pinabili. Paglabas niya ay iba na rin ang suot nito. Come here, baby. Tinapik nito ang kandungan para doon siya umupo. Nag-init ang mga pisngi niya. Parang ayaw niya dahil baka kung saan pa sila mapunta. Lumiko siya ng daan kaya lang ay mabilis ang mga braso nitong hulihin ang bewang niya at ibagsak siya sa kandungan nito. Don't even try to escape, baby. Dito ka sa akin. Kinulong siya nito sa mga braso nito. Wala siyang magawa dahil wala siyang kawala. Hinila rin nito ang laptop niya at tiningnan ang kaninang binabasa niya. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos sa'yo, Rafael. Hindi niya rin kayang tingnan ng matagal ang mesa nito lalo pat doon kanina nag-isang mga katawan nila. We'll work together then. Mabilis na sambit nito. Ngumuso siya at sinubukang kumawala. Ngunit dumiin ang mga braso nito sa kanyang bewang. Huwag kang malikot. May nagigising. Bulong nito. Agad na nag-init ang mga pisngi niya at hinampas ito sa hita. Ang landi mo, Rafael. Mahina itong humalakhak. Siniksik pa nito ang ulo sa leeg niya kaya't nag-vibrate ang tawa nito sa kanyang katawan. Sa'yo lang naman lalandi. Bulong nito na muling nagpainit sa mga pisngi niya. Parang may mga paru-parong gumambala sa tiyan niya. Maliit niyang kinurot ang braso nito upang itago ang nararamdamang kiliti. Nangisi lang naman ito at swabing umabot ng ballpen. Baka kung saan pa tayo mapunta. We should separate work from romance. Nakakalokong sambit nito. Uwawa, coming from you? Tinaasan niya ito ng kilay. Umangat lang ang gilid ng labi nito at muling nilapit ang bibig sa kanyang tenga. But working with intense romance is much better. Right, baby? Kumapulos ang mainit nitong hininga sa balat niya, kaya't mahina siyang napasinghap. Umayos ka, Rafael. Pagbabanta niya na kinangisi nito. Sleep if you want. I know you're tired, Mrs. Silvestre. Malambing na sambit nito. Napangiti siya sa tinawag nito sa kanya. Ayaw niya man tuloy ay napapapikit siya. Napasandal nga siya sa dibdib nito at hinayaan itong magtrabaho sa laptop niya. Sa sobrang lapad ng dibdib nito ay talagang makatutulog siya ng maayos. Nahuhulog na siya sa pagtulog noong tumunog ang cellphone niya. Mabilis yung inabot ni Rafael. Kita niyang pangalan ni Yaya Lilit ang nakalitaw sa screen, kaya't napaahon siya mula sa pagkakasandal dito. Akin na. Mabilis niyang utos. Sinagot muna nito ang tawag bago pinasa sa kanyang cellphone. Nilagay niya yun sa loudspeaker. Diyos mio, Emilia! Si Serenity! Kumalabog ang puso niya marinig pa lang ang pangalan ng anak. Maging si Rafael ay naalerto. Anong nangyari sa anak ko, Nay? Kinakabahang tanong niya. Mahinang humikbi ang ginang na lalong kinakaba niya. Pumunta na lamang kayo dito sa ospital. Bilisan niyo! Tarantang utos nito na lalong nagpakaba sa kanya.